Kanuli, ikaw ba yan? Ikaw nga. Kailan pa kayo dumating? Wika ni Nardo, sabay talon sa kanyang kabayo. At maging ang mga ito, napaakbay kay Nuli. Habang nakaakbay ang dalawa, nakangiti namang nakatingin sa kanila ang matalik niyang kaibigang si Guyo. Kaya naman dali-dali niya itong nilapitan, sabay tapik sa balikat nito. Par, kamusta ka na? Ba, di ka pa rin nagbabago ah. Kung ano man ang porma mo noon, ganun pa din ngayon. Wika niya. Aba, ang nagsalita parang walang pinagbabago. Akala ko nga ermitanyo ang nasarap ko eh. Hindi ba uso ang gupit at pagbabalbas sa mundo ng mga engkanto? Wika namang pabiro nitong si Guyo. Loko ka talaga. Oo nga pala, kamusta na yung takbo ng buhay mo ngayon? Siguro, nagmamay-ari ka na ng farm ng malawak na mga manukan. Pahapyaw niyang wika dito. Nang marinig ito ni Guyo, bigla na lang itong tumahimik sa hindi malamang dahilan. Maya-maya pa, sumagot din ito ng, hindi pare. May nangyayari kasing kakaiba nung magmula nung mawala kayo sa ating baryo. Yung ibang... Di pa man ito matapos magsalita, pinutol na ito ni Nuli at inaya niya itong pumunta sa kinaroroonan nila Manong Tuming. Gawa ng alam niya ang laman ng mga sinasabi nito. Ang tatlo namang tauhan niya, kasama nila itong naglalakad papunta sa kubo. Pasensya na kayo mga kaibigan, dahil natagalan kami bago makabalik dito. Hayaan nyo, babawi ako sa mga sakripisyong ginawa nyo habang wala kami. Lalo na sa iyo par, tinupad mo talaga ang pangako mo na hanggat wala kami, hindi mo pababayaan itong mga tauhan ko. Hindi ko alam kung paano ko pasasalamatan ang pagiging tapat nyo sa akin. Kung tutusin, matagal na kayong umalis rito. Pero hayaan nyo, ngayong nandito na ako, magiging masigla muli ang ating baryo. Wika ni Nuli. Ano ka ba par? Talagang hindi aalis ang mga ito. Ang galing kayang magpalakad ng ama mo. Lahat ng kailangan namin, binibigay niya. Kaya ano pang dahilan para iwan ka nila? Sabat naman nitong si Guyo. Oo naman Kanuli. Porke ba wala ka ng ilang buwan dito, lilisan na lang kami ng basta-basta. Sagot naman nila Ambong at Nardo. Dahil sa mga sinasabi ng mga ito, napapangiti na lamang itong si Nuli. Ikaw rin par, maraming salamat talaga sa iyo. Dahil maging ikaw, umalalay sa itinatag nating pangarap. Dagdag pa nitong si Nuli. Matapos niyang makapagsalita, ay ang pagdating nila sa kinaroroonan nila Danilo. Matinding kamustahan ang naganap at purong kagalakan ang bawat nararamdaman nila. Ang mga tauhan naman niya halos hindi makasagot dahil sa matinding emosyon. Ang akala kasi ng mga ito, hindi na sila babalik sa baryo. Maya-maya pa ay ang pagdating ng mga magulang nila Nuli kasama ang iilan niyang mga kapatid. Habang nasa malayo pa ang mga ito, bakas sa kanilang mga pagmumuka ang naglalahong saya at emosyon.
Umiiyak na natutuwa ang mga ito dahil sa muli nilang pagdating. Nung mga panahon kasing umalis sila Noli sa baryo, hindi alam ng mga ito na makakabalik pa ba sila ng ligtas o buhay. Dahil sa alam nila ang buhay ng mga ermitanyo at mga albularyo sa bundok. Nang makapasok na sila sa tahanang ipinagawa ng ama ni Noli para sa mga tauhan niya, pinili na nilang maghanda ng hapunan. Dahil sa marami-rami ang mga alaga nila Nuling mga manok pang tula, kaya hindi sila nahirapan sa pang-uulam. Doon din kumain si Guyo upang samahan ang hapunan nila Noli. Habang kumakain sila, nasipat ni Noli ang kababata niyang kapatid na nagngangalang Mayok. Bigla na lang siyang napangiti nang makita niya ito. Dahil parang kailan lang, sipunin pa ito noong mga panahong kasama niya ito sa mga pasabong. Pero nung makita niya ito, binata na akong pumorma. Habang kumakain sila, hindi maiwasang magtanong ni Noli sa mga tauhan niya tungkol sa isa niyang manukan na pinamamahalaan niya sa kanyang pinsan at tiyuhin. Nang marinig ito ni Leonardo, ay nagwika ito ng, matagal na yung hindi dumalaw dito eh. Nung una, halos 3 bisi sa isang linggo yun kung pumunta. Pero nung huling buwan, hindi na. Hindi po namin alam eh. Pero itanong nyo na lang ho kay Manong Luisito. Baka alam niya yung isa mong manukan. Nang marinig ito ni Noli, sumagot lang naman ito ng, Hindi yun alam ni Itay. Pero hayaan nyo. Ako na ang bahala dun. Hindi na muna umalis si Noli ng mga oras na yon para bisitahin ang kabilang manukan niya. Dahil medyo malayo na yon sa kanilang baryo. At isa pa, nais niya munang makasama ang buo nilang kaibigan at mga barkada. Matapos nilang maghapunan, hinding-hindi talaga mawawala sa kanila ang inuman ng tuba. Habang nag-iinuman sila, tanging kwento lang nila Noli at ng ermitanyo ang pinapakinggan ng mga tauhan ni Noli. Maging ang mga ito ay labis ang pagkamangha sa mga matalinhagay na paglalakbay ng kanilang grupo. Sa paglipas ng gabi, naging maayos naman ang kanilang mga sarili. Hanggang sa ilang minuto lang ang lumipas, laking gulat na lamang nila Noli nang maramdaman nilang nasa labas na ng kanilang pamamahay ang 2 niyang tauhan sa kabilang manukan. Ampong? Diego? Gulat na wika ni Noli habang nakadungaw siya sa balkonahin nila. Pasok muna kayo, wika niya. Nang marinig nila Manong Duming ang sinabi ni Noli, agad din naman itong nakinig sa paligid. Nang maramdaman itong naroon ang 2 tauhan ni Noli, sinabi nitong papapasukin upang makakain na rin. Halos tuwang-tuwa ang mga ito nang malaman ng mga ito ang pagbabalik nila Noli. Pero nabasa nila sa mga mata nito ang animoy may pumipigil sa kanilang sarili na dapat nilang sabihin. Kaya sinuli na ang lumabas kung nasaan sila Ampong at Diego. Ilang minuto pa ang lumipas. Muling nasilayan ni Noli ang 2 pa niyang mga tauhan. Natauhan din ng kanyang pinsan at tiyuhin. Ilang minuto pa ang lumipas. Tuluyan na siyang nakalapit dito. At hinaplos niya ang mga ulo ng 2 niyang tauhan
habang kinausap. Amo, masaya kami sa inyong pagbabalik. Ilang linggo din kaming nagtitiis dahil sa mga kakaibang nilalang na pumieste sa ating manukan doon. Patawad, amo. Hindi namin sila kaya. Kaya ang iba nating mga alaga, naglalaho na lang na parang bula. Wika ng mga ito. Habang nagsasalita noon sila Diego, tanging pakikinig lamang ang nagawa nitong sinuli. Dahil alam niyang naroon ang mga palahi niyang mga alaga na galing kila Umar. Ampong, anong nangyari dun sa iba nating mga alaga? Pag-alalang wika ni Noli. Yung pangkat ni Ignasyong putol. Alam naming sila ang pumiste sa ating mga alaga. Alam namin na hindi namin ito mapipigilan dahil isa silang lahi ng mga aswang. Maliban pa dyan, may mga alaga din silang mga sigbin na isa din sa pangunahin nilang utusan. Wala kaming nagawa noon, amo, kundi iwasan ang mga sigbin at magtago na lang. Hirap na kami. Akala nga namin itong huling gabi na kami mapapalaya sa manukang yon. Pero labis kabing nabigyan ng pag-asa nang maramdaman namin kayo rito. Nais man naming humingi ng tulong sa mamo pero mas magandang wag na lang dahil magiging delikado din sila kung masundan kami. Paliwanag naman ni Diego. Matapos itong marinig nila Noli, inimbitahan na muna niya ang mga ito sa kanilang hapunan at inuman. Sumasabay ito sa kanilang hapunan pero wala man lang sa mga ito ang tumagay. Naintindihan naman yun ni Noli dahil sa matindi ang pinagdaanan ng mga ito. Sa paglipas ng mga minuto, laking gulat na lamang nila Noli nang makasipat sila ng mga kalalakihan napapalapit sa kanilang kubo. Nang masipat nila ito, agaran din naman ang paglabas ni Manong Duming sa pinto. Habang hit-hit nito ang dala niyang tabako. Dahil sa paglabas ng ermitanyo, biglang napatigil ang papalapit na mga kalalakihan. Nang makita ito ni Noli, doon niya naramdaman ang kakaibang presensya ng mga ito at karga-kargang mga gamit sa katawan. Amo, kaanib yan ang grupo ni Ignacio. Isa din yan sa mga magmamanok sa kabilang baryo pero gusto nila tayong mapaalis sa lugar. Mga lahing aswang ang mga yan. Dagdag pa ni Ampong. Sa paglabas ng ermitanyo, doon na nagkaroon ng tapang sa katawan sila Diego. Dahil sa alam na nila na hindi basta-basta ang mga kasama nila. Kasabay ng pagwika nila Diego ng mga katagang yon ay ang dahan-dahang paglakad ni Noli papalapit sa grupo ni Ignacio. Nang makalapit na siya dito ay nagwika siya ng, "Ano bang kailangan nyo sa pwesto ko? Siguraduhin nyo lang na magustuhan ko ang pakay nyo sa mga tauhan ko. Dahil kung hindi, ililibing ko kayo sa lupang kinatatayuan nyo." Galit na wika ni Noli. Ilibing? Ano naman ang magawa mo sa aming pangkat? Baka hindi mo alam. Natauhan kami ni Ignasyong Putol na naghahari sa baryo ng Tumaw. Hindi mo siya kilala. Kaya magdahan-dahan ka sa mga binitawan mong salita. Wika ng lalaki. So mga kaermitanyo, hanggang dito na muna ang ating kwento. Sa susunod na part,
muli niyong mapakinggan ang masarap na digmaan. At sa mga labanan, kung dadayo sila nuli ng mga sabungan.